Good morning, good morning, good morning. Magandang araw sa ating lahat ng mga kababayan ko dito po sa Malaysia, dito po sa Sabah is Malaysia, particularly dito po sa Kota Kinabalu. Kumusta kayo po? Kumusta mga kababayan ko, mga kapatid ko dyan po sa Pilipinas? Kumusta din ang mga overseas Filipinos na natin dyan sa iba-ibang parte ng mundo? I hope everything is running smoothly sa mga buhay ninyo. Today is already Saturday, October 18 na po. Maaga tayo ngayon dahil may appointment tayo mamaya dito sa Kota Kinabalu. And meron tayong mga topics na we will be discussing. One or two topics lang ito po. And mayroon yung dito po, nakita ko sa social media po, hindi na daw natutulog si BBM, ang presidente natin. Dahil he is talking to his father, the dead father. Ano ba nangyari po? Totoo ba ito? Ano ba nangyari? Galing ito sa bunganga o galing sa statement. Statement is coming from no less than ang undersecretary dyan po sa Pilipinas under sa administrasyon ni Marcos, no? And she said just recently na hindi daw natutulog na si BBM dahil po he is talking to his father. Ano kaya mga istorya nila, no? Ang istorya nila, tungkol ba ito sa problema ng Pilipinas? Tungkol ba sa problema, personal problems ni BBM? Or ano po? Tungkol ba siguro tungkol sa ano po, sa ongoing investigation. Yon flood control projects, anomalous deals dyan po, and involved ang daming tao involved, no? Involved ang sabihin natin, ang mga pangalan ng mga senador, ang mga pangalan ng mga congressmen natin, ang mga government officials natin po, involved na din sila po, and ang mga contractors natin. Ano kaya ang mga istorya nilang dalawa po? To the extent that hindi na nakatulog ang presidente natin, si Ferdinand Bongbong Marcos. But mamaya na tayo yun po, no? I will be discussing these things to you later on, no? Later on po. Siguro towards the end of this programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Once again, I would like to say, salamat pagi, salamat patang, salamat malam sa ating lahat, especially also sa mga Malaysian friends natin po dito sa Malaysia, no? Dito sa Malaysia. But anyway, okay, diretso na tayo po muna sa mga issues natin, no? Sa mga issues natin. And I just want to share with you po, no, as what I promised yesterday sa programa ko po, that I am monitoring anong mga activities dyan po sa Pilipinas dahil yesterday mayroon mga rallies na naman po, no? Demonstration tungkol itong what is happening ang corruption scandal dyan po sa Pilipinas. And yesterday, ang grupo naggawa ng demonstration po, ang mga Gen Z natin, ang mga kabataan po, mga estudyante. Kailangan lang yun po dahil they have to play an active role po dito sa how to solve this problem of corruption sa Pilipinas dahil po it involves ang future nila. And maganda, nakita natin ngayon po na mga estudyante is coming out. And sila na din ngayon nagsisigaw na kailangan may justice, may transparency, mayroon din, sabihin natin na accountability. Maganda yun po, no? And hindi lang yun, it's not only yesterday, nakita natin ang mga estudyante natin dyan po sa Pilipinas, ang mga kabataan natin dyan po sa Pilipinas, they solidly came out and voiced their anger, their disappointment, and whatever suggestions they want to give to the government on how to address the problem. No? On how to address the problem. Remember, bago ang September 21, big rally dyan po sa Pilipinas. Ginawa din sila po ang rally dyan po sa UP Diliman yata yun, no? Wherein na dami talaga mga estudyante sa UP Diliman. They gathered and they expressed their disappointment, their anger to the government.
So, kahapon, mayroon na naman isa. And it will continue. Sabi nila, it will continue hanggang makita natin po that the government is doing something. So far, hanggang ngayon, mga kababayan ko dito po sa Sabah, hanggang ngayon po, wala pa po tangible, sabihin natin, tangible result po. Lahat na lang mga salita. They will be filing cases, and identify na po kung sino-sino ang mga involved dito po sa korupsyon. But walang warrant of arrest. Mayroon pa isang former congressman nasa labas po. But no guarantee po. Itong former congressman, let me name him, si former congressman Saldico, involved po. Nakikita natin mga ebidensya, ang mga findings ng ongoing investigation, especially itong Blue Ribbon Committee sa Senado. At saka itong newly established by President Bongbong Marcos, ang Independent Commission for Infrastructure po. Nandyan na po. Mention na po ang pangalan. Hindi lang sa mga contractors. Ang pangalan hindi lang sa mga government officials natin po. Top-ranking officials sa gobyerno, agencies and government departments. But also, names of congressmen, names of senators are being implicated. But hanggang ngayon, walang concrete and disappointed ang mga kabataan. Hindi lang tayo, mga senior citizens po, at saka mga middle-aged Filipinos po, but ang mga kabataan ngayon po, galit na galit. So, let me share you ngayon ang video clip, reported by a legit media outlet dyan po sa Pilipinas, and I'm referring to, ano ba ito? Bilyonaryo ba yon ang report nila, or One News yata yun. Later on, I will show it to you po. And parinig natin. Let's listen ang report nila po. And how big is the crowd ng mga kabataan, mga Gen Z natin po kahapon sa rally. Kahapon pa ito po. Kahapon, ang rally nila papunta sa Mendiola. I think they started gathering sa EDSA, and then pumunta sila sa Mendiola. That was at 2 o'clock. And then after that, in the evening, early evening po, mayroon silang noise barrage. And after that, nagawa sila yon candle lighting. Candle lighting po, dyan po sa Pilipinas. Just to show na paano concern ang mga kababayan o kabataan natin dyan po sa Pilipinas. And after, I will share with you itong video clip po. Now, I will share with you also, because last night, I went out for a while for a coffee. Na-meet din ako mga Filipinos dito po, concerned Filipinos dito po sa Kota Kinabalu, and we were talking about what is happening sa Pilipinas, especially tungkol itong rally po carried out by the youth or mga Gen Z o mga estudyante natin sa Pilipinas. Masayang-masaya kami dito dahil ang participation ng mga kabataan natin ngayon po, we can really feel it. Na-realize ang mga kabataan, ang mga youth natin, na importante din ang warm body nila when voicing out ang sentimento ng buong Pilipino o taong bayan. Ang pulso ng bayan po. Alright? Let me share with you first itong video clip, and listen carefully po. Listen carefully itong video clip that I'm going to share with you. Sandali lang po. Report ito po, and it happened yesterday. Hold on. Back here in the National Capital Region, University Belt students once again walked out of class to protest the massive corruption in government. From Manila, they marched up to Mendiola to denounce irregularities that caused massive budget cuts in the education sector.
Students also called on the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, to be transparent by opening up their investigations to the public. That is despite the ICI declining to publicize the hearings to avoid trial by publicity. Para mas mapakita natin yung transparency natin sa mga mamamayang Pilipino, dapat lahat ng proseso, lahat ng paglilitis with regards to flood controls anomalies, dapat ipinapublicize po ito at inila-livestream. Hindi nga natin alam kung ano nangyayari sa ICI, di ba? Ano ba? So, kung mapapansin mo, wala pa rin na-arrest ng contractor. And the protests are still ongoing. There's one now along Katipunan, and giving us updates is mobile journalist Amy Atienza, who reports to us live. Amy, kamusta ang protesta dyan? As part of the widespread protest of different civil society organizations, Tindig Pilipinas actually organized a noise barrage and also a candlelighting activity here along Katipunan Avenue. And kanina nga no, Ses, natanong ka natin yung convener ng Tindig Pilipinas na si Tito Aquino Diaz na sabi niya na isa raw itong protesta para nga daw may paalala sa mga sa gobyerno actually na kailangan ng transparency and accountability, lalong-lalo na sa manumalyang flood control projects. Kung para rin natin, naging malaking issue din para sa kanila ang pag-aproba ng 26 General Completions Act sa Kamara dahil nakikita nga natin na meron pa rin mga unprogrammed appropriations na kanilang pinananawagan na sana daw ay nasa zero budget na dahil nasa around 45 billion pesos pa rin ang budget for infrastructure projects na nakapaloob na sa program appropriations. So pagtutuloy-tuloy silang protesta dito at magiging paalala araw ito para sa mga politiko, lalong-lalo na sa mga dawit na kongresista at mga senador na maging accountable daw sa kanilang mga ginagawa, Ses. So, weekly to every Friday. At pangatlo, kung maalala natin, noong September 21, nagsimula sila ng isang malawakang protesta, no? At simula ang October 3, hanggang sa magsumunod na linggo, hanggang ngayon, ay every Friday, magsasaba daw sila ng wide ribbon protest. Isa na nga rin daw itong paalala for unity, pati na rin daw for courage, dahil nga daw, kinakailangan na ng SES, na bumoses ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa napakaraming ng korupsyon dito sa bansa, SES. Okay, kamusta naman ang traffic? Are the motorists also joining, honking their horns? Or naaasar ba sila sa protesta? They're just like, I guess, dalawang reaction lang yan. Nung pagkarating natin, napakalakas ng kusina ng mga motorista. At kung makikita mo naman sa aking gilid, ito na mismo yung kalagayan ng traffic dito sa Katipunan. Hindi na naman masyadong traffic. Hindi katulad kanina nung nagsisimula yung protesta, no, Ses, na napakadami ng mga sasakyan na dumadaan. At nakita din naman natin, no, na nakikiisa yung maraming yung mga motorista dito nga sa isinagawang protesta ng Tindig Pilipinas, pati na ng iba't ibang civil society organizations dito sa may Katipunan natin. Huling tanong na lang, Amy. So, ang mga estudyante ba nag-walk out sa classroom o nag-aantay mo lang matapos ang klase? Ano ba yung patakaran nila sa protesta? Kanina, nakita na natin ang ilang mga estudyante ng University of the Philippines, Diliman, around 11 a.m. daw, nag-walk out na sila sa kanilang mga classroom. Hindi na nila iniisip kung may klase ba or wala. At yun naman, dire-diretso silang nag-rally para nga daw dito sa anti-corruption na call nila. At at dumiretso na sila dun sa Menjola para makiisa naman dun sa mga kasamahan nilang estudyante sa University Bell. So, merong mga rally din talaga na ginawa itong mga estudyante. At yung ina naman ay dito nakiisa sa candlelighting activity, pati na rin sa noise barrage na inagawa ng Tindig Pilipinas, Ses. Okay, maraming Okay, yan po ang report, no? Ang report po dyan po sa legit media outlet sa Pilipinas. And pinabayaan ng mga estudyante, no? Kahapon ito nangyari. Pinabayaan na nila mga klase nila po. They walk out from their classrooms and they proceeded sa venue ng demonstration, no? Sa venue and join sa mga counterparts nila po. Now, itong mga estudyante po, no? Hindi na sa isang universidad ito po, no? There are a lot of students coming from different universities, different colleges
different schools po, dyan po sa Maynila. They decided to participate after ang dami ng mga calls po asking the youth, the students to come out, their warm body po, no, to participate para mas malakas ang boses ng mga estudyante, ang mga kabataan natin po. And this is exactly what they did. So siguro you want to see also, no, how big, no, how big. Hindi naman masyadong malaki, pero it's good enough to send a message to the government na something is wrong. Something is wrong. And hindi masaya ang mga estudyante natin dyan sa Pilipinas, ang kabataan natin dyan po sa Pilipinas. Let me share with you itong video clip muna po. Ito na po, nakita natin po. Ang crowd po dyan sa rally kahapon. Medyo blurred yata, no? Sayang. Ayun na po, ang crowd kahapon dyan po sa Mendiola, no? Dyan po sa Mendiola, comprising of different students coming from different universities, colleges, schools dyan po sa Manila area, university built. So, at least once again ang mga estudyante, ang mga Gen Z natin po, no? They came out again. Because they did it last September, no? And this is the second time. And promise sila po that they are going to do it every Friday. So those mga estudyante who wants to participate every Friday po sa gathering until we will be able to see na mayroon talaga result coming from the government, especially itong mga investigation nila po, then they are going to stop. For as long as wala concrete action coming from the government po, they will not stop doing ang demonstration. It is a peaceful one. Huwag natin, we don't have to worry ang mga parents po because this is a peaceful rally. Sana lang po, mga iba-ibang sector dyan po sa Pilipinas, especially itong mga rebelde or mga kontra sa gobyerno po will not take advantage of this gathering, and create chaos po. So far, saludo tayo to the police, to the local authorities. Nandyan sila po sa venue ng rally and they just monitor, they just make sure that everything is running smoothly, peacefully po, ang rally. And saludo din tayo sa mga estudyante. And sa October 21, that will be on Tuesday, if I'm not mistaken po, next week po. Mayroon naman ibang rally will be organized. And this time around, ang mga participant ng rally are our local farmers po. No? Hindi natin alam kung saan ito. Is it the farmers natin dyan po sa
Luzon lang po or sa Manila lang po or mayroon din mga participation coming from other provinces po, no? But expected na naman that the DFC will be a big rally. And anong purpose nila, kagaya sa mga estudyante, isa lang po. Walang political color dito po, no? They just want na to stop itong corruption po sa Pilipinas. And they want to see results sa investigation po. Ongoing investigation carried out by the ICI or Independent Commission for Infrastructure. And they also want that this ICI, no? Kagaya ng mga estudyante, they also want, itong mga farmers, they also reiterated and they want to see, no? To see na diretso talaga, transparent ang investigation. Because so far, hanggang ngayon, ang ICI, they are doing the investigation po confidential or sekreto lang po, no? In other words, when I say confidential or sekreto, in other words, this is not open to the public. So what the people, the Filipino people wants is, since marami na, 97% of the Filipino population po believe that the corruption sa Pilipinas is widely spread na po sa bayan natin, no? Sa bayan natin po. And ang trust to the government drop po, no? Ang mga Filipino, konti na lang mga Filipino nag-trust sa gobyerno, ang sistema sa gobyerno po. Hindi na sila nag-trust ang mga government officials natin, be it politicians, be it the government officials sa mga diferente agencies and departments, no? That includes also ang mga contractors participating in biddings of development programs ng gobyerno po. So ang trust, konti na lang po. And that is the reason why we, not only the students, but also, not only the farmers too, but also the entire Filipino community, majority, 97%, no? We are shouting for transparency. But hanggang ngayon po, our voices fell to deaf ears po. Hanggang ngayon po, ang gobyerno, ang ICI is not opening itong investigation. Maganda na sana po, mayroon tayong Blue Ribbon Committee, no? Diyan sa Senado. But unfortunately po, ito, suspended pa, and let's see po kung matuloy sa November next month after ang Hundas holiday or All Souls Day. All Souls Day and All Saints Day holiday po. They will be going back ang mga senator natin. They are going back or resume ang responsibilities nila po, ang mga meetings nila sa November 10, if I'm not mistaken. So, yun po. Okay, going back to this problema natin ng corruption sa Pilipinas, as what I said, last night I was having a conversation over a cup of coffee with several Filipino community leaders dito po sa Kota Kinabalu, and we touch on this issue po. Ang sentimento ng mga Filipinos dito sa Sabah is ito po, no? Ito po. Ang investigation, be it the Blue Ribbon Committee, no? At saka ang ICI po, maganda na sana po, nag-umpisa na po. Let's not talk about ang chairman. Nagpalit ang chairman po. Pero maganda na yan sana po. From day 1 until 4th or 5th hearing po sa Blue Ribbon Committee, names were mentioned. Involved sa itong flood control scandal. Pangalan ng mga senator, pangalan ng mga congressmen, pangalan ng mga Department of Public Works and Highways officials, pangalan ng mga contractors. In fact, mayroon
15 contractors mentioned po, no? Mentioned. So sabi namin, maganda na po, no? Maganda na po. And itong ICI is now starting calling ang mga tao po na mention sa anomalya. But the problem is, karamihan namin, sa amin po, dyan sa last night so-called meeting namin po, exchange of ideas and sentiments or whatever po, sabi namin, what do you think? May resulta ba ito? Dahil hindi ito open hearing. Ang ICI. And bakit? Itong mga tao mention, mga pangalan mention po sa findings nila, initial findings nila po, bakit hindi lahat tumawag? Why these people mentioned were not invited to sa hearing po. No? Sa hearing. See? May invitation daw kay former Congressman Saldico, which is, grabe po ang nakita natin ang ebidensya na po, ang direction pointing him as one of the principals dyan po sa scandal. Nandoon na po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Nandoon na po ang mga pangalan ng 15 contractors. Nandoon na po ang mga pangalan ng mga engineers, officials sa gobyerno po. Kagaya Undersecretary Roberto Bernardo ba yan? No? At saka mga iba-iba pang mga opisyales. But hanggang dyan na lang. Hanggang dyan na lang po. Why? Bakit po? Sana nagtutok na, sabi namin, sana nagtutok na po. Focus muna tayo ito kasi nandyan na po. Nakikita na natin ang involvement nila. The problem is, nawala na ngayon ang issue ng mga senador, nawala na ang mga issue ng congressmen, no? At dahan-dahan, wala na po ang issue, ang mga pangalan ng mga government officials. Yeah, they are mentioned, sabihin natin, filing of cases, blah, 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 blah. But itong 15 contractors din, 15 yan po, no? Bakit focus lang sila sa isa o dalawa lang po? Sa Diskaya. I'm not supporting ang Diskaya. I'm saying, why be selective? No? Why be selective? Even itong sabihin natin mga senador. Ngayon po, sana magtutok na ang ICI, although it is confidential, hindi yon open hearing, sana magtutok na talaga sila doon kay Speaker Romualdez, former Congressman Saldico, Yusek Bernardo, ang mga witnesses natin kagaya ni Orly Guteza, no? Sana focus na sila doon para malalaman na natin po kung sino ang mastermind. What we want, ang mga Filipinos, what we want is itong big fish, hindi mga dilis, hindi mga small fish. No? Hindi mga small. Although we already know who is the mastermind po. Imposible talaga. Itong dalawang tao, si Saldico at saka si Martin, they are the ones who really the mastermind maneuver itong scandal, itong corruption po. Mayroon talaga yon sa itaas. No? But the problem is, nandoon na sana tayo. Ngayon, what the DOJ, ang Ombudsman, what the ICI is talking about is, they will also look into the alleged participation of the relatives, father and brother-in-law of Senator Bongo. Bakit we went back? Nandyan na tayo po. Malapit na sana tayo po sa mastermind.
Ngayon, balik na naman tayo dito. Kesyo, mag-investigate daw sila si Senator Bongo, bla 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 bla. Focus muna tayo dito. No? Kasi mas importante yan po. No? Kasi dito kay Senator Bongo, I'm not supporting Senator Bongo po. No? Allegations lang yon po. And kulang pa. Wala pang mga ebidensya po. No? Kung may involvement si Senator Bongo sa scandal. Dahil mayroon allegation na o may haka-haka na ang kompanya ng tatay ni Senator Bongo may mga transaction din po sa Diskaya. Sa Diskaya po. Na bakit U-turn tayo doon po sa kay Senator Bongo? Dapat diretso na tayo dito. No? Diretso na. And the other thing we were talking about is, okay, now we should focus on the flood control projects. Kasi flood control projects po, na-announce na po ang investigation body na there are a total of 29,000 flood control projects, no? Nationwide. And out of the 29,800, no? Out of 29,800, they only started looking at itong figure pa lang po, 8,000 pa lang po. And out of the 8,000 that they are now investigating, no, 421 projects are likely ghost projects po. No? 41 lang yon, 421 lang yon. Sa 8,000, 29,000 plus yun po, no? So, why divert again? Why divert to other issues? Focus na sila muna po because 29,000 projects, 29,800 projects, I think po it will take 1, 2, 3 years po. No? Hindi yon madali. Na but it will prolong kung itong mga investigador natin po, no, will entertain other things po like ito kay Senator Bongo daw, kay former Senator Bong Revilla, they are going to investigate. They are going to investigate also kay former Senator Bong Revilla, ang former and now Senator Mark Villar at saka former Senator Cynthia Villar, ang nanay ni Mark Villar po, no? Bakit ganon? And hindi lang yan po. They are also talking about, we also investigate, we will try to investigate also not only the flood control projects but also itong farm to road markets po, no? Road to farm market, no? Ganun ba yan? Sunday, na-confuse na tayo po. But anyway, yun din po ang gusto nila i-investigate, no? They also want to investigate ulit ang formalin case, na? They also want to investigate itong mga super health centers, no? They also want to investigate, ang dami po. Hindi ba dapat focus muna tayo dyan po sa flood control projects po? Bakit? Ang dami na po. And then they also want to investigate ang confidential fund ng Vice Presidente, si Inday Sara Duterte, no? Pwede ba focus muna tayo dyan po sa flood control projects, no? And at the same time, yung 2025 national budget natin po. Because dahil dyan po, lumabas na, dahil dyan sa 2025 national budget natin po, no? Lumabas yun mga anomalias po. And it's not a big scandal. It involves billion and trillions of pesos po. Kaya galit na galit ang mga tao. Yun po dapat i-focus natin. Sana lang po. No?
What do you think? Yan ang that's how we look at it, ang mga Filipinos dito po sa Sabah, dito po sa Kota Kinabalu, during our meetings, so-called meetings or exchange of ideas last night dito po sa Kota Kinabalu. Now, and we are solid, we are one, we are united, solid po, together with other Filipinos, ang mga kababayan natin po dyan sa Pilipinas, ang mga kababayan namin po, mga overseas Filipino workers dyan sa iba-ibang parte ng mundo po. We are in one voice. Isa lang ang boses namin po. Ha? Itong address ang problema ng flood control projects po. Ibalik po ang pera na wala. Dapat itong mga corrupt ikulong. Dapat may justice po. Dapat may transparency. I-open ang investigation po to the public. Okay? So siguro hanggang dito na lang muna tayo tungkol sa issue. And natuloy-tuloy po. If you have time and you're fit, why not attend ang mga rallies dyan po sa Pilipinas? Okay, ang final topic natin po is to, I want to share with you po isang video clip that I recorded, and this is coming from one of the famous social media blogger natin po. Si General, ang title niya po is General Viewpoint ba yan? General Viewpoint. No? Blogger ito po, very active po. And he is commenting about the statement made by Undersecretary Attorney Claire Castro. Yun daw po sabi niya ni Attorney Claire Castro na hindi natutulog na si BBM dahil he's talking to his dead father. Ano ba ito? Let's listen to this po. Sandali. Let's listen to this. Okay? Hold on, ha? Sandali. Saan na tayo? We try to get this thing. Okay, ano ba ito? Ha? Okay, sandali. Medyo nahirapan tayo. Okay. Sandali po. Claire Castro. Halos hindi na natutulog ang ating Sandali. Pangulo. Sandali. Okay. Yusek Claire Castro. Halos Sandali po, ha? Yusek Claire Castro. Halos hindi na natutulog ang ating Pangulo sa kakausap sa kanyang yumaong ama. Oh, what's happening? Halos hindi natutulog ang Pangulo. Talking to the dead. Halos hindi matulog. Is this true? Baka naman exaggeration lang ni Auntie Claire ito. Halos hindi na natutulog ang ating Pangulo sa kakausap sa kanyang yumaong ama. There is something wrong. Oh, sagot ni Congressman Barsaga, mas malala na pala sa adik si Marcos. Adictus. Talaga, pag hindi ka nakakatulog dahil sa kausap mo sa patay, anong ibig sabihin nun? Grabe. Ito, si Dr. Rob Rances, nag-react din siya sa pahayag ni Yusek Claire Castro na halos hindi na natutulog ang Pangulo sa kakausap sa kanyang yumaong ama. Sabi ni Dr. Rob Rances, if this is true, that probably explain why the country feels cursed. Hindi po maganda, parang, anong tawag doon? Divination. Galit ang Diyos sa Old Testament, sa Israel. Galit ang Diyos sa mga ganyan. Yung nakikiusap ka sa mga patay. Kaya baka under curse na tayo dahil sa ginagawa ng Pangulo. Kung totoo kasi if this is true, I don't know saan kinuha ni
Yusek Claire Castro itong sabi niya na halos hindi na natutulog. Okay, people who reacted. Alright, yun po, narinig natin po, no? Ang content ni vlogger, social media vlogger, he's a general, retired general. Ang title niya po ng vlog is General's Viewpoint. Viewpoint ba yan? So yan po, totoo ba yan? Hindi natutulog ang presidente na dahil he's talking to his late father? Pwede siguro din dahil malapit ang undas ang All Souls Day and All Saints Day po, no? Kailangan na po. And maganda din niya po, he's talking to his father, late father, hingi ng advices po. Wala naman siguro yung problema po, no? But hindi natutulog, na huwag naman siguro ganyan po. Kasi kailangan po ang mga tao, especially mga biktima ng earthquake, biktima ng typhoon. Darating pa si Typhoon Ramil dyan po sa Pilipinas, no? We need our president. We need our president to be fit, to attend ang mga needs ng mga kababayan, ng mga Filipinos po, no? Mr. President, take time to sleep. Huwag naman ganyan, no? We still need you po. Ang expose mo po about itong scandal. Sabi niya, ako ngayon nag-expose ang scandal. And now, you want that I will be blamed? Pwede ba yon? Ako na-expose, tapos ako pala ang may kasalanan? Hindi yun pwede. Kung may kasalanan ako, bakit pa ako nag-expose? Ganon yun po. Ganon yun po. That's what we understand ang mga statement ni Undersecretary Claire Castro. Claire Castro. So, tayo nang bahala po. Maghusga. You just judge. Assess ninyo po what is happening ngayon sa Pilipinas. Na tama ba what the government is doing now, ang administrasyon ni BBM? Or kailangan talaga to do something, no? So that we can feel ang changes po. So that ang trust ng mga Filipinos po babalik sa gobyerno po. Sa ngayon, whether you like it or not po, may malaking problema tayo sa sistema ng gobyerno. May malaking problema tayo po sa mga elected politicians natin po. May problema tayo po sa mga desisyon ng chief executive natin in appointing government officials po. Kasi nakikita na natin po, corrupt po. And this corruption sa Pilipinas po is not only coincident. This is planned corruption po. Ginawa talaga nila, mafia style ito po. No? And hindi lang ngayon po. Noon pa ito po. Other government administration po, mayroon corruption. But the difference now is, yes, any country in this world may corruption. Sa Pilipinas po, may corruption. Lahat, nobody is perfect at sa gobyerno po. Lahat, ang dating presidente natin, ilan na tayong mga presidente po, no? May corruption. But the difference is, doon, for example, I'll give you an example. The difference is, before, let's say, kickbacks. Noon, these corrupt people are asking for only 5%. And after one government or administration to another administration po, it is increasing. It became from 1% to 5%. Next government, from 5%, it went up to 10%. And the next government, mga corrupt people, they ask 10 to 15%. And worse po ngayon, now, the kickback to
tumaas na po. Is too high. From 2022 to 2025 now, under the administration of Ferdinand Bongbong Marcos Jr., it was officially reported, it was revealed, it was confirmed that corrupt people in our government, be it politicians, be it elected officials, be it government, appointed officials po, the amount of kickback rose to between 25 to 35 or even 40%. So what can you expect? A project worth 1 million, but out of that budget of 1 million, you have to remove 35% for kickback alone. So what kind of a project that we are going to have? Substandard projects. And worse still po, it is really confirmed now, officially confirmed, aside from having substandard projects, we also have ghost project. Physically, the project zero, non-existence. But on document, the project has been completed. The government fully paid the contractors. That is the problem po. So siguro, kayo nang bahala po. Whatever you think, the only thing that I is appealing to my followers po, let us join our fellow countrymen, no? Our fellow countrymen in our fight against corruption. Fight against corruption po. Participate in whatever rallies scheduled for us in the Philippines. We might not be able, or hindi tayo pwede, mga overseas Filipino workers, we will not be able to be physically present in the demonstration. But we can ask, call, message our relatives, loved ones in the Philippines, if they are fit. Do not hesitate to attend rallies. Peaceful rallies. Tayo naman mga overseas Filipino workers, far away from our beloved country, what we can do also is to include in our prayers po the safety and welfare of our beloved country. So with this, siguro po hanggang dito na lang po si Nico po diyan, ang programa natin TikTok, The Real Talk with Nico. I'm sorry, I have to start early today dahil po I have something to do later on. So in the event there will be breaking news po, I will continue to monitor what is happening in the Philippines, and I'll make sure that once I get these informations po, which I believe that you deserve, don't worry po, I'll do that immediately. I'm just asking from all of you, sa inyong mga kababayan ko dito po sa Malaysia, stick tayo po, like my program, and pass this program to our loved ones dito po sa Malaysia and sa Pilipinas po. No? And of course, to our Malaysian friends, because our Malaysian friends po, many of them also are concerned about what is happening now in the Philippines because we are neighbors. With this, I would like to say once again, thank you very much for making me a part of your day today. Enjoy your weekend. God bless us all. Bye and see you in my next episode.